Good morning, CMD Church family. Welcome to our online worship service. I'm so glad and excited to be with you today. And it's another day to worship Jesus. So let's get ready. Pwede kang tumayo, pwede kang pumalakpak sa pagpupuri sa ating Diyos. So now, marapat lamang na ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isip sa pagpupuri sa ating Panginoon.
Purihin ang ating Diyos sa ating inawit. Tunay at totoo ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Kaya ngayon, buksan natin ang ating mga Biblia sa Awit chapter 89 verse 1 to 8. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang satwitwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig, walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo, O Yahweh, isang kasunduan ng iyong ginawa, kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Nagpupuri silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang binabanggit. Ang katapatan mo, Yahweh, ay inaawit. O Yahweh, makapangyarihan sa lahat, sinong kaparis mo doon sa itaas? Mga nilalang doon sa kalangitan, kay Yahweh ba sila ay maipapantay? Sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. O Yahweh na makapangyarihang Diyos, O Yahweh, mayroon pa kayang katulad kang lubos? Sa kapangyarihan ay tunay na puspos, kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Tayo'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat sa umagang ito. Salamat po sa inyong katapatan, sa inyong pag-ibig para sa aming lahat. Panginoon, muli niyo ho kaming samahan sa aming pagpupuri, sa aming pag-aawit. Thank you, Lord, for being so faithful in our lives. Thank you for being our comforter, our lover. Panginoon, maraming salamat. Sa mga oras na to, patuloy niyo ho kaming samahan. Patuloy niyo hong iparanas sa amin ang pag-ibig ho ninyo na walang kakumpara, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa lahat ng mga nakikinig at kasama po namin sa aming panunambahan ay pagpalain po ninyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin na punong-puno ng pag-asa at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, patuloy ka naming aawitan sa umagang to, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Dinggin mo ang aming mga dalangin. Dinggin mo ang aming mga papuri sa iyo. Dinggin mo, aming Ama, itong dalangin na aming inaalay. Huwiin mo ang pusong pagal, yakapin mo kami ng iyong pagmamahal. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Di masusukat, di nagkukulang, pag-ibig mo'y sapat sa amin kailan pa man. Lumalabis, umaapaw, kagandahang loob na sa amin nagligtas. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang
hatid. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hallelujah! Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Di akalaing tulad ko'y mamahalin, ngunit pag-ibig na wagas ang iyong hatid. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hindi kami karapat-dapat, ngunit buhay mo ay iyong inalay. Sa kabila ng lahat, iyong tinanggap, tinawag mo kaming iyong anak. Hallelujah. Iyong tinanggap, kaming iyong anak. Salamat, Panginoon. Hawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Hawang kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos
ng pagbabago. Tuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpagkailanman. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise God sa ating mga inawit, sa ating Panginoon. Kung na-bless ka sa ating mga awitin, pwede mo bang i-share sa amin at i-type sa ating comment section below, I am blessed. Purihin ang ating Diyos at tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Naalala ko nga sa tinuro sa atin ng Panginoon na makikita sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30 na mayroon isang lalaki na may 3 alipin at yung isa binigyan niya ng 5 talents, yung pangalawa naman ay 2 talents and the last is 1 talent. At sila ay inaasahan para maging isang mabuting katiwala. Tulad din natin, tayo ay binigyan din ng Panginoon ng mga biyaya. We have different kind of resources, the talents that we have, the money, the income that we have.
tayo din ay inaasahan ng Panginoon na maging mabuting katiwala ng kanyang biyaya. At gusto ng Panginoon na pahalagahan natin yung biyayang ibinigay niya sa atin. At tulad ng sinabi sa Lucas chapter 6 verse 38, magbigay at ikaw ay bibigyan din, hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kaya, ang nais ng Panginoon ay mapapakita natin kung paano tayo magiging mabuting katiwala ay dun sa ating pagbibigay, dun sa ating pagkakaloob sa Kanya. And we have different channels of blessings. Amen? Kaya sa ating pagbibigay, we have different ways. Dahil online tayo ngayon, online worship service, we have bank accounts na pwede mong i-direct deposit at pwede mong i-send sa amin yung proof na nag-deposit ka. And sa ating contact number na makikita nyo below, pwede nyo kaming i-message. And even through our Facebook page, lagi namin makikita yung message nyo kung kayo man ay mag-reach out sa amin. So, today, let's pray for our tithes and offering. Heavenly Father, we thank you so much for those different kind of blessings na ibinibigay nyo sa amin, Panginoon. We never ask you, but you gave us, Lord. Marami yung salamat sa inyong katapatan sa aming pagbibigay. And Lord, we are praying for our heart to be a good steward of your blessings. We have different kind of blessings, but help us, Lord, to be a good steward, Panginoon, sa aming mga biyayang meron ho kami, Panginoon. Gaya ng 3 alipin, O Diyos, binigyan niyo ho kami, O Diyos, ng iba't ibang biyaya. Kaya marapat lamang, Panginoon, na pahalagahan namin ang bawat salaping pinagkakaloob niyo ho sa amin, Panginoon. And as we give back to you, this is the result of our love for you, Panginoon, at isang aming tipanan sa inyo, Panginoon, na kami ay magbibigay ho sa inyo. Marami yung salamat sa mga biyaya na pinagkakaloob mo. Lord, sustain us in our lives. Patuloy niyo ho kaming pagpalain. Ang aming buong isang linggo ay pagpalain po ninyo. And Lord, we are also praying for our country, our Philippines. Lord, patuloy niyo ho kaming samahan at pagpalain, O Diyos. Pagalingin niyo ho ang lahat ng may sakit. And today, Lord, sa magbabahagi ng inyong mga salita, open our hearts, open our minds as we understand your words. Help us, Lord, na patuloy na manatili sa aming mga puso ang inyong mga salita. And for our speaker today, give him wisdom that he needs, knowledge from you. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So today, let's prepare our hearts, our minds, and our notebooks and Bibles sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon na dadalhin ng ating Bishop Mario Salgon. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay patuloy nag-aaral sa salita ng Panginoon. At nakaraan ay pinag-aralan po natin patungkol sa second coming po ng ating Panginoon, yung the preparation of His second coming. And secondly is the sign of His second coming. And third is the rapture or caught up. At sa araw nito ay mag-aaral po tayo patungkol po sa new heaven and new earth. So, purihin po ang Diyos at ang ating teksto po ay matagpuan po natin sa Revelation chapter 21 verse 1 to verse 27. Basahin po natin sa Magandang Balita Biblia verse 1 hanggang verse 4. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Gaya ng isang babaeng kakasal, siya ay nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamati,
pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Sandali ho tayong manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngayong araw na ito ay dinataas po namin sa inyo ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Aking pinapanalangin ang iyong lingkod na gagamitin, patuloy po ninyong pagpalain, bigyan po ng karunungan, kaalaman ng galing po sa inyo. Ganun din po ang makinig ng iyong mga salita po ninyo, pagpalain din po ninyo sila lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pamagat po ng ating pag-aralan sa araw nito ay patungkol po sa New Heaven and New Earth. So, sa aklat po ng Revelation ay isang pangitain ni Apostol Juan, no, sa ating Panginoon. At ang ating context, ang ating pinapag-aralan ngayon ay mahirap po maunawain, no? Hindi maunawaan ng iba. Subalit ay nanampalataya po tayo na ang Diyos mismo ay malinaw na malinaw para sa Kanya. Yung mga bagay nito na ihayag niya kay Apostol Juan sa darating na panahon. At kung inyong natandaan, pinag-aralan po natin yung patungkol sa second coming ng ating Panginoon, yung sign ng second coming. At siya mismo ay piniredict niya yung mangyayari po sa ating Panginoon, sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, nung siya ay nag-ministeryo sa kanyang panahon na siya ay mamatay at siya ay muling mabuhay. At ang pangalawa, ang mangyayari ay yung destruction of Jerusalem. So, yung nangyayari po yan ay nung 70 AD. Ang isa po ay yung pangatlo ay yung kanyang muling pagbabalik. Dito sa ating pinag-aralan sa New Heaven and New Earth, ang langit po ay una makita natin sa kalawakan pagdating ng gabi, may bituin, may buwan. Yun po ay trono ng ating Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 25. And then it is a dwelling place of God, no? Basahin po natin yung chapter 66 verse 1 and verse 2 ng Isaiah. So, yung langit po ay makita po natin na doon sa 2 Corinthians chapter 12 verse 2 nung ang si Apostol Pablo ay nagkaroon ng panaginip at pangitain, inakyat po siya sa langit. At nakausap nga po niya, nakita nga po niya na kinakausap ng Panginoon ng isang Kristiyano na kilala niya. At ang pagkaalam niya ay dinala siya sa trono ng ating Panginoon. So yun po ay langit. And then, yung Lazaro sa Lucas, no, chapter 16, ay nung namatay po si Lazaro, no, at yung mayaman ay dinala po si Lazaro sa paraiso ng ating Panginoon at siya ay inaaliw doon. So dito po yung langit ay isang lugar na kung saan ay makapiling po natin ang ating Panginoon magpakailanman. So isang lugar na kung saan ay ang mga anak ng Diyos, mga lingkod ng Diyos ay titipunin niya doon at doon ay manirahan na kasama ang Diyos magpakailanman. So dito mga kapatid, ay what will happen when we are in heaven? So ano po mangyayari sa atin kung tayo ay nasa langit? Okay? So number 1, He will wipe every tear from their eyes. Verse 4, letter A. Papahirin niya ang kanilang mga luha. So napakasarap pag tayo ay nasa langit. Papahirin niya ang kanilang mga luha. So, alam mo yun, di ba? Sino ba tayo para pahirin ng Diyos? Mismo ang Diyos ang siyang magtaalis ng ating mga luha sa ating mga mata. At ako po ay I have been serving in the Lord more than 30 years. No? At sa aking palagay ay marahil na drum na po yung aking luha na labas sa aking mga mata sa pagsunod ko, sa paglingkod ko sa Panginoon. Pero sa kabila noon ay mayroon po tayong kagalakan, mayroon po akong kasiyahan, kalakasan na magpatuloy maglingkod sa Diyos. Dahil alam ko na
siya ay magbigay ng patuloy ng pagpapala, tagumpay sa aking ministeryo. At how much more pagdating dun sa langit? No? Walang iba, the King of Kings, the Lord of Lords. Siya yung hari ng mga hari. Sino tayo para siya mismo magpahid ng ating mga luha sa ating mga mata? Di ba napakasarap nun? Purihin po ating Panginoon. Napakadakila ng Diyos. Napakapalad po natin. Amen? So pangalawa, He will be no more death or sorrow or crying or pain. And number 3, all these things are gone forever. Verse 4, letter C. So, lahat po, no? Lahat ng kahirapan, wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng dalamati, dahil lumipas na ang lahat ng mga bagay. Grabe mga kapatid, napaka dakila ang ating Panginoon, napaka buti ng ating Diyos. Di ba? Kaya kung dito, naglilingkod tayo rito, nakaranas tayo ng mga gutom, nakaranas tayo ng persecution, nakaranas tayo ng mga paghihirap. Samantala lang yan mga kapatid eh. Ito yung literal nating tinatahanan, itong literal na daigdig na lupa na ating tinitirahan. Pasamantala ito, maglalaho ito mga kapatid, sabi ng Bible. In 2 Peter 3, na yung buwan, yung bituin ay matutupok. Tupukin po lahat ng Panginoon ng daigdig nito. Pero yung langit, di ba? Yung bagong langit, itong bagong Jerusalem na ibibigay niya sa atin. Pag tayo ay kinuha ng Diyos, pag tayo ay binuhay ng Diyos, kung tayo buhay pa, babaguhin niya tayo at yung mga namatay kanyang bubuhayin at kukunin niya tayo doon. Imimit niya tayo doon sa alapa at isasama niya tayo doon sa langit, sa kanyang trono na walang iba ang naghahari ang ating Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga kapatid. And number 3, what will be see in heaven? Ano po yung matagpuan natin sa langit? Doon sa langit to ay kahanga-hanga, hindi kayang ipaliwanag. Hindi kayang ipaliwanag ni Apostol Juan yung pingitain, yung bisyon na pinakita sa kanya ng Diyos, yung mangyayari sa pagdating ng panahon. At dito ay makita po natin dito, number 1, it's shown with the glory of God. In verse 11, letter A, ay makita yung kalawatian ng Diyos. Siya mismo, yung kanyang glory, yung mag-ahari doon. Can you imagine that, mga kapatid? Yung glory mismo ng Panginoon. Kaya nga, pagka hinarap natin ng Panginoon, wow! Diba, nalala natin si Moses, nung na-meet niya ang Panginoon sa bundok ng Sanay, di ba? Talagang sumusub-sub siya. Napasub-sub si Moses. How much more dito sa langit? Napakaganda na ang glory ng Diyos ang siya nagmamaniobra sa trono ng ating Panginoon. So pangalawa, the whole was made of jasper, and the city was pure gold as clear as glass. In verse 18. Can you imagine? Yung wall, yung pader ay gawa ng mga mamahaling bato, mamahaling perlas, mga mamahaling gamit, at ginto, yung ginto na kumitinaw, nakatulad ng isang salamin na busilak sa kaputian na hindi kayang ilarawan. Diba? Can you imagine that, mga kapatid? Kaya napakaganda sa langit, napakaganda sa trono ng ating Panginoon. And then number 3, the name of 12 tribes of Israel were written on the gates. Makita ko natin doon yung mga pangalan na nakasulat doon sa gates ng Panginoon. Doon sa trono ng Panginoon, yung 12 tribes, yung pangalan nila. And then number 4, written the name of 12 apostle of the Lamb. So makita din yung 12 apostle, yung 12 disciple ng Panginoon ay makita rin nakasulat po doon sa kordero ng Panginoon Diyos. Yung kanilang pangalan, makikita po natin doon. At pinakita po yun kay
apostoluhan. So, napakabuti ng ating Panginoon. At hindi lamang yan ay number 5, streets was pure gold as clear as glass. Verse 21. Ang krasada, yung palasyo, yung space na ating nalalakaran ay lantay ginto yan. Lantay ginto. Kumikinang as glass. Salamin. Hindi kaya paliwanag. Glory to God. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya yung mga bagay nito ay kasabik-sabik. Pag tayo ay kinuha ng Panginoon, kaya pag kinuha tayo ng Panginoon, ito'y naghahantay sa atin sa bagong langit na ating mapuntahan pagdating ng takdang panahon. Pag tayo ay kinuha ng Diyos, kung siya'y babalik, kung siya ay darating, ay makasama po natin ang Diyos sa kanyang banal na trono. Okay? Kaya nga, asamin po natin mga kapatid ang mga bagay nito sa langit. Imaginin ho natin, lagi natin isa-isip na ito'y naghahantay ho natin sa heaven, sa langit, pag tayo ay kinuha ng ating Panginoon dito sa tinatahanan nating literal na kinalalagyan kung saan dito sa sanlibutan ito. So, hindi lamang yun mga kapatid. Number 6, no need sun or moon, the glory of God illuminates the city, and the Lamb is its light. Kayo imagine, yung glory ng Panginoon, hindi na kailangan yung araw, hindi na kailangan yung buwan para lumiwanag yung trono ng Panginoon, kundi siya mismo ay magbibigay ng liwanag sa bawat lugar sa trono ng ating Panginoon. Dito sa ating literal na daigdig, ay lahat po ay binabayaran natin. Di ba? Meralco, kuryente natin, tubig, binabayaran. Di ba? Bahay, binabayaran. Daming binabayaran. Sasakyan, binabayaran natin. Gasolina, lahat, everything, pagkain. Wala na ho sa langit to. Siya mismo nag-illuminate. Siya mismo ang siyang magbibigay ng lahat. Di ba? Magbibigay ng pangailangan. Wala nang kailangan, wala nang bababayaran. Napakaganda doon sa langit. Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi lamang yun mga kapatid, is there is no night there. Verse 25. Wala nang dilim, wala nang gabi. Laging maliwanag ang trono ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at doon laging bukas ang pintuan ng langit sa mga anak ng Diyos. Okay? Napakaganda sa langit mga kapatid. And then, di lamang yan, nothing evil will be allowed to enter. Verse 27, wala nang gawa ng diablo na pwedeng pumasok doon. Kaya in Galatians chapter 5 verse 20, verse 19, hindi pwede pumasok yan doon. Yung mga mangdaraya, diba? Mga sinungaling, sa verse 8, basahin po natin yung verse 8 sa chapter 21 ang ating teksto. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang magiging bahagi nila ay salawa ng nagliliyab na apoy at asupre. At ito ang pangalawang kamatayan. So hindi na pwede pumasok yan doon sa langit. Okay? Kaya ang mga bagay na ito ay ang pwedeng pumasok doon ay yung mga anak ng Diyos. Yung mga tumanggap sa Panginoon. Yung mga tumalikod sa kanilang kasalanan at tinanggap ang Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay. Hindi pwedeng pumasok reliyon doon. Walang reliyon sa langit. Okay? Kundi yung mismo, yung sarili mong personal na relasyon sa Panginoon na kung saan siya'y tatanggapin natin bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yun pong ibig sabihin doon na bumaba ang Jerusalem at pumunta sa piling ng mga tao. Ibig sabihin,
si Jesus mismo sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na nagbibigay ng salita ng Panginoon sa kanila ay makilala nila ang Diyos at tanggapin nila ang Diyos bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. At yun lang ang pwedeng pumasok doon at makasulat ang pangalan sa aklat ng Kordero na walang iba ay ang Panginoon, yung Book of Life. Kaya nga napakasarap sa ating Panginoon doon sa kanyang trono. Ang sabi sa panghuli ay, but only those whose name are written in the Lamb, which is the Book of Life, yung nakasulat sa Kordero sa aklat ng buhay, yung pwede pumasok doon, yung pwedeng makasama ng Panginoon magpakailan pa man. Kaya mga kapatid, kaibigan, marahil hindi ka nag-anilangan ka, hindi ka pa sigurado na pagdating ng takdang panahon, pagbalik po ng ating Panginoon, ay makakasama ka sa kanyang kaharian, sa kanyang trono sa langit. Ito yung tamang pagkakataon. Ikaw yung nakikinig ngayon, why not na ilapit sa Panginoon ang sarili mo at buksan ang puso mo bilang tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo at manalig ka, sumampalataya ka sa Kanya na ang buhay mo ay makapiling mo siya pagdating ng takdang panahon. Inihayaan kita, kaibigan, na tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo at paunahan kita sa isang maikling panalangin na mula sa puso mo. Sabihin mo, Panginoon, na makapangyarihan sa lahat, nang lumikha ng langit at ng lupa, ako ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na aking narinig. Salamat po dahil kayo ay mapagmahal na Diyos, mapagkalinga na Diyos. Nananalig po ako, nanampalataya po ako na kayo ay namatay sa krus at muling nabuhay ang dahil sa iyong pag-ibig sa akin. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. At mula ngayon, ako'y nananalig, nananampalataya na ako po ay pinatawad nyo sa aking mga kasalanan. At ako po ay nananalig, Panginoon, na kung ako ay iyong kukunin, kung sakali kayo ay babalik, makakasama po ako sa iyong walang hanggang trono sa langit. Salamat, Panginoon, dahil sumasampalataya ako, nakasulat na rin po ang aking pangalan sa aklat ng mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Diyos at tayo po ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga tumanggap sa inyo ng bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Pagpalain po ninyo sila, aming Ama, patuloy ninyo silang ingatan, nawa, patuloy po silang lumago sa iyong mga salita, Panginoon. Tugunin mo ninyo ang kanilang mga panalangin. Ganun din po, lumadalangin din po kami sa mga sanaling ito, Lord. Ang lahat ng nakarinig ng mensaheng ito, palakasin po ninyo sila na nanghihina, sila, Panginoon, na karanas ng mga paghihirap, nakaranas ng mga pagsubok. Patuloy po ninyo silang aliwin hanggang sila, Panginoon, ay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Madatdan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na naglilingkod sa inyo. Ganun din po, patuloy namin dinadalangin ang aming mga kapatiran, Panginoon, na higit na nangailangan ng kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Pagpalain po ninyo, O Diyos, kayo magkatagpo ng pangailangan ng bawat isa sa kanila. Ganun din po ang aming mahal na bansang Pilipinas, O Diyos,
Pagpalain po ninyo ang aming pamumunuan, ang aming Pangulo, ang aming gobyerno, Panginoon Diyos, yung pandemic, Panginoon, dalangin namin na patuloy kayo siya magkontrol nito. Kayo ang patuloy na Diyos ng aming bansa. Patuloy kayo mag-supply ng lahat, Panginoon, ng pangailangan ng bawat Pilipino ng aming bansa, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang buong Call to Make Disciples Church, Panginoon, Lord Jesus. Kayo po ang magpala sa bawat pamilya, aming Ama, Lord. Sa iyo ang papuri, sa iyo po ang pasalamat magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay tapos na. At God bless po sa bawat isa sa atin. Sa sunod po na linggo ay magkita-kita po ulit tayo para magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon.